Sino po dito ang binaha? Binaha ng pagpapala ni Lord. Amen. We know that in all things, God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. Amen. So tayo po ngayon ay gumawa ng ating declaration. Lakasan po natin at tayo ay manampalataya. Ready? I declare divine acceleration over my life. What would take years to accomplish will manifest speedily by the hand of God. Delayed blessings will come to fruition, and I will recover all that has been lost. No force can hinder my progress. I will achieve extraordinary results this year. I declare that God will do for me what seems impossible, and my testimony will inspire others. Every season of barrenness and sorrow is replaced with fruitfulness and celebration. I declare that 2025 is my year of unstoppable rapid growth. These are all my declarations. In the mighty name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At bago ka umupo, sabihan mo ang iyong katabi, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Makakaupo na po kayo. Sino dito naniniwala ang kabanalan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo? Kaya tayo ay patuloy na binabago ni Lord from glory to glory. Amen. Hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba na ang ating Panginoong Jesucristo ay muling babalik? Ang tawag natin dyan ay the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya merong second coming kasi may first coming. At ang unang pagdating ng Messiah, nung siya ay ipinanganak, ang tawag dyan ay virgin birth. Ipinangako ito sa mga Israelita, sa mga Jewish people, matagal nilang hinintay. At ito ay nagkaroon ng kaganapan. At nang muling bumalik, at nung naganap ang first coming, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao, nabuhay siya, nakasama natin for 30 years. And then, siya ay nagkaroon ng tinatawag na public ministry for 3 years. And then, He died on the cross. He paid the punishment of our sins. At siya ay muling nabuhay makalipas ng 3 araw. Napagtagumpayan niya ang kasalanan, ang kamatayan, napagtagumpayan niya ang dyablo. Kaya tayo na mga anak ng Diyos, not because of religion, tayo na mga anak ng Diyos dahil nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Ito ang sinasabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Sino dito nanampalataya ka na hindi sa relihiyon, hindi sa kung sinong tao, nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo? Can I hear your amen? Ang sabi ng Biblia, there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. Tanging sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo na ang tao ay pwedeng maligtas at makapasok sa buhay na walang hanggan. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito, binigyan ko ng title, Welcome Home. Sabihan mo nga ang iyong katabi, Welcome Home. By the way, Christ the Rock is a family. Christ the Rock is a spiritual family, at nais ko pong sabihin sa inyong lahat, welcome home. There's something powerful about the word home. It's more than just a place. It's a feeling, a sense of belonging, safety, and love. It's where you're known, accepted, and embraced, not for what you've done, but for who you are.
ang tahanan ay hindi likha ng tao. Ang tahanan ay likha ng Diyos. Actually, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa isang pangangaral niya, sa John chapter 14, starting verse 1, do not let your hearts be troubled. May mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot, ng pag-aalinlangan, ng kaguluhan sa ating isip, sa ating puso, sa ating damdamin. At nitong mga pagkakataong ito, nararanasan ito ng mga disciples. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, trust also in me. That is why we believe that our Lord Jesus Christ is not just a man. Our Lord Jesus Christ is, yes, He is fully man, but He is also fully God. Sino dito naniniwala ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Amen? He is the second person of the Godhead. Subalit tingnan niyo ang verse 2, ang sabi dito, there is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? God is the creator of home. At ang sabi ang pangako ng Panginoong Jesucristo sa kabilang buhay, sa future eternity, hindi lamang meron dong bahay. Ang hinanda ng Panginoon, hindi lang bahay. Ang hinanda ng Panginoon, tahanan. Nung kinilala ng tao, ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng isang bagong pamilya. Ang spiritual family na ang nangunguna ay walang iba kung hindi ating Diyos. Meron tayong Ama sa langit. Kaya tayong lahat na nanampalataya sa Panginoon, tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Tingnan mo yung katabi mo. Kung yan ay nanampalataya na sa Panginoong Jesucristo, kapatid mo yan sa pananampalataya. At merong naghihintay na tahanan sa atin, hindi lang bahay. May naghihintay na tahanan sa atin sa future eternity. Subalit dito sa mundo, meron din tayong tinatawag na spiritual family. Meron tayong spiritual na tahanan. At nais kong sabihin sa bawat isa na naririto ngayon, welcome home. Sabihan mo nga ang nasa kaliwa at nasa kanan, welcome home. But what happens when we run away from home? Ano po ang mangyayari kung ang tao ay lalayas? Sino po dito naranasan mo ng lumayas? Siguro nung ikaw ay bata pa, dahil sa katigasan ng ulo mo, kahit napukpukin ng marmol, mababasag ang marmol sa tigas ng ulo. O sino dito nag-away ang mag-asawa? At nung nag-away ang mag-asawa, nag-alsabalutan, lumayas. Meron pong pag-aaral at nais ko kayong bigyan ng mga datos sa umagang ito. Sa Estados Unidos, Amerika, tinatayang merong 1.6 million na kabataan ang lumalayas mula sa kanilang tahanan bawat taon. 1.6 million. Ipinapakita ng mga numerong ito ang seryoso at patuloy na krisis na nakaaapekto sa mga bata at teenagers
mula sa iba't ibang background. Hindi lang sa mga puti, pero lalong-lalo na sa mga African American. Ang average age, most runaways are between 12 to 17 years old. Ang ibig sabihin, pag tumutugtong ng 18, medyo nagkakaroon na ng sense of maturity. Nagkakaroon ng ibang development ang brain, ang mind, ang emotion. Pero depende pa rin yan kung paano mo dinidisiplina ang iyong sarili. Gender breakdown, around 60% are girls and 40% are boys. Alam niyo, sa maraming survey na mga negative, mga boys palagi ang marami kaysa girls. Pero ngayon, mas marami palang lumalayas na mga kababaihan kaysa sa kalalakihan. Sa paglayas, mas malakas ang loob ng mga kababaihan. Hindi ko palang pinag-aaralan sa mag-asawa. Baka ganun din. Primary reasons. 63% live due to family conflict or abuse. Karaniwan, pag nagkakaroon ng kaguluhan sa pamilya, nagkakaroon ng divorce, ang pinag-uusapan natin ay Estados Unidos, Amerika, pwedeng mag-reflect sa atin, pero sa datos na ito ay Amerika. Pag nagkakaroon ng broken na family, broken home, at ito po ay hindi bago sa Western countries. Mental health. Nearly 50% of runaway youth experience depression or anxiety, and 1 in 5 have attempted suicide. Sa Ministry of Deliverance, maaring hindi 100%, pero karamihan ng na-encounter natin na may mga suicidal thoughts, may karga. Merong nag-i-influence kung bakit yan naiisip. Duration. The average runaway episode lasts about 4.4 days. Karamihan ay hindi umaabot ng 1 linggo. Kasi gutom na siguro. Kailangan ng kumain. But some youth remain homeless for weeks or even years. Nagkaroon ng pagkakataon na ako ay napasama sa isang ministry na inaabot ang mga street children. Particularly, matagal na to, nung unang panahon. Particularly sa may Araneta Center, doon sa paligid ng Araneta Coliseum, pagdating ng dilim ng gabi at sarado na ang mga establishmento, nakakalat na dyan ang mga street children. Diyan kami nagpupunta, mga 11 p.m., 12 a.m., nung mga panahon na yon, sumasama ako to share the gospel to these street children. At isa doon sa na-encounter namin na nakikipagkwentuhan kami sa kanila, nakikipag-usap kami, meron akong tinanong doon kung buhay pa ba ang kanyang mga magulang. Ang sabi niya sa akin ay oo. May mga ilang kasi akong nakausap na kaya sila pag-alagala doon, sila ay mga ulila. Parehas na patay ang kanilang mga nanay at tatay. Pero itong kausap ko na ito, buhay pa ang kanyang mga magulang. Tinanong ko kung taga saan. Siya ay taga Metro Manila lang. At pinayuhan ko siya na umuwi ka na lang. Bumalik ka na lang sa mga magulang mo. Babae ito.
Siguro ang kanyang edad, kung hindi ako nagkakabali, mga nasa 11 to 13 years old. Nung narinig niya na pinapayuhan ko siya na bumalik na siya sa kanilang tahanan, bigla siyang nag-react, ayaw niya. Sabi ko, bakit naman? Kasi siya daw ay inabuso ng kanyang sariling ama. May mga dahilan, iba't ibang mga dahilan kung bakit lumalayas. Sa Pilipinas, tinatayang nasa 250,000 hanggang 300,000 ang bilang ng mga batang lansangan sa buong bansa. Siyempre, pinakamarami niyan ay nasa Metro Manila. Kaya nga may mga ministry na umaabot dito. Can you imagine? Ang laki pala ng ano na to. Number na to. Na pwedeng abutin at bahagi na ng mabuting balita, mabago ang mga buhay. Kasi mga bata ito na pinag-uusapan natin. Sayang, nasisira ang kanilang kinabukasan. Marami sa kanila ang lumayas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa abuso, kapabayaan, kahirapan, o pagkasira ng pamilya. Yung tahanan na sana ay place of comfort, place of safety, place of acceptance and love, nasira. Ganyan ang plano ng dyablo. Sirain ang tahanan upang masira ang bawat individual. Magtutungo tayo sa salita ng Diyos sa Luke chapter 15. At hinihikayat ko po kayo na pag nagkaroon kayo ng pagkakataon, basahin niyo po ito sa inyong mga Bibles. Kung wala kang Biblia, sa mga gadgets natin sa internet, pwede na kayong makapagbasa ng Bible. Sa Book of Luke chapter 15 from verse 11 to 24, ito po ang ating pag-aaralan ngayon. This is all about one of the parables of our Lord Jesus Christ. The parable of the prodigal son. Ang sabi po dito sa verse 11, Jesus continued, there was a man who had 2 sons. Kung verse 11 lang muna ang babasahin natin, itong kinukwento ng Panginoong Jesucristo, nandoon siya sa isang pagkakataon ng buhay niya na siya ay blessed. Kung verse 11 lang muna ang babasahin natin. Dahil kung titignan natin ang kanilang kultura nung unang panahon, ang nagkukwento dito ay Panginoong Jesucristo. And I want to remind you that during the ministry of our Lord Jesus Christ, nakatuon ang kanyang ministeryo sa mga Hudyo. Kaya nga kahit na pinahayo niya ang kanyang mga disciples, the 12 apostles, the 70 or the 72, hindi niya ito pinahayo sa mga Gentiles, sa mga non-Jew. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pupunta lang kayo sa mga Israelita. Nagsimula lang ang ministeryo ng ating Panginoon, humayo sa Gentile, nung inutusan na ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 28, ang sabi niya, go and make disciples of all nations. Simula lang pala sa Jerusalem, all Judea, Samaria, ends of the earth. Kaya tayo ay naabot ngayon. Sabihin nga natin, purihin ang Panginoon. Palakpakan nga natin sila, malakas na palakpak sa Panginoon. So meaning, ang culture dito ay Jewish culture. At kapag ka ang isang Hudyo nagkaroon ng anak na lalaki, bless yan. Blessing ang tingin sa anak na lalaki.
hindi lang isa ang anak niyang lalaki. Dalawa ang kanyang anak na lalaki. At kung hindi natin itutuloy ito, iisipin lang natin, naku, napakaganda siguro ng buhay nito. Sa totoo lang ito, pinag-uusapan natin na ito, na parable na kwento, mayaman yung tatay na ito. Kaya pagdating ng verse 12, ang sabi dito, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Verse 13, not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Sino po dito, pamilyar kayo sa parable ng prodigal son? Can I hear your amen? So mga hindi po pamilyar sa kwento. But this is not just popular, this story. This is extremely popular. Dahil ang kwento na ito, halos lahat makaka-relate sa kwento na ito. Itong kwento na ito, kinuha nung bunsong anak yung kanyang mana. Hindi pa panahon, pinilit, kinuha niya ang kanyang mana, at pagkatapos, siya ay nagpakalayo sa kanyang ama. Umalis siya sa kanyang tahanan, lumayas siya sa kanyang tahanan, nagpakalayo-layo, hindi lang nagpakalayo-layo. Winaldas niya ang kanyang kayamanan hanggang maubos sa kung ano-anong layaw ng buhay at layaw ng laman. Na ang description dito ng Bible, wild living. Gamitin na natin ang ating imahinasyon. At nung naubos na, sino dito naniniwala ang kayamanan na uubos? Kaya tayo mga Pilipino, wag natin na maging ugali yung tinatawag na one day millionaire. Yung ba pag nakahawak ng pera at malaki-laki, bonus! Merong feeling na hindi mauubos. Kailangan maging matalino tayo. Ang tingin natin palagi sa pera ay binhi. Amen. Dapat matutunan natin dito sa Christ the Rock na sa tuwing tayo ay makatatanggap ng mga pagpapala, lalo na ng pera. Sino dito naniniwala ang pera ay blessing? Sino dito naniniwala ang maraming pera blessing? Sino dito naniniwala ang pera pwede ding maging curse? Kaya nga dapat may tama tayong pananaw. Ang pera, binhi. Yan ang dapat tingin natin. Ano binhi? Seed. Dalawa ang pwede nating paggamitan. Una, pwede nating gamiting pagkain. Ibig sabihin, gagamitin natin para sa atin. Pero hindi lahat ng binhi kinakain. Dapat may mga binhing, anong ginagawa mo? Tinatanim mo. Tinatanim mo sa iba't ibang mga lupa. Matatabang mga lupa. Ganon din ang ating kaperahan. Huwag mong uubusin. Amen? Dapat meron kang itatanim. Dahil pag wala kang tinanim, wala kang aanihin. Sa kwentong ito, itong bata na ito, nung nakuha niya yung kanyang mana, napakaraming pera, inubos niya. At dumating ang isang mahirap na pangyayari sa kanyang buhay. Nagkaroon ng famine sa lugar. Wala nang tumutulong sa kanya. Alam niyo ang ginawa ng batang ito, na masukan siya na tagapag-alaga, tagapagpakain ng baboy. Ang taong lumalayo sa Diyos, ang buhay mabababoy. This is not
This is not just the story of a prodigal son. It's the story of all of us. Kaya lahat nakaka-relate. Kasi hindi lang ito isang ordinaryong kwento, ito ay kwento ng sangkatauhan. And it's the story of a God who never stopped watching the horizon, waiting for His children to come home. Ang tao kasi piniling lumayo sa Diyos. Lumaya sa presensya ng Panginoon. Isipin ninyo, napakabuti ng Panginoon. Nilikha niya ang mundo at sa gitna ng mundo, lumikha pa siya ng hardin, lumikha siya ng paraiso, inilagay niya doon ang tao para maging tahanan ng tao. Kaya lang pinili ng taong lumayo sa Diyos. Pumuway sa Diyos. Nagkasala sa Diyos. Kaya nung dumating ang Panginoon, nung bumalik ang Panginoon sa hardin, sa paraiso, ano ang ginawa ng tao? Lumayo. Nagtago. Dahil sa pagkahiwalay na ito, dahil sa kasalanan, ang appetite ng tao sa Diyos nawala. Hindi na priority ng tao ang Diyos. Ginawa na lang ng tao bahagi ang Diyos ng kanyang relihiyon. Isang maliit na parte ng kanyang buhay. May mga tao para sa kanyang relihiyon tuwing linggo lang. Hindi pa consistent yon. Sabihan mo nga ang iyong katabi. Kausapin mo. Kapatid, sige, kausapin mo. Kapatid, buti na lang hindi ikaw yun. Dahil yung katabi mo na yan, priority ng buhay niya si Lord. Dahil si Lord, creator niya, author ng buhay niya. Kaya siya nabubuhay dito sa mundo para tuparin yung plano ng author ng kanyang buhay. Kasi ang buhay natin dito, panandalian lang. Amen. One day, babalik tayo sa tunay natin at permanenteng tahanan. Kaya ang Diyos hinihintay tayo na bumalik sa Kanya. God doesn't wait for perfection. Hindi hinihintay ni Lord maging perfect ka bago ka bumalik. Ang nais ng Panginoon, bumalik ka. Amen. At pag bumalik ka, babaguhin ka niya kasi naghihintay sa iyo ang Panginoon. At ang sinasabi sa iyo ni Lord, welcome home. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, welcome home. So today, we're diving into the heart of God through the topic, welcome home. A reminder that no matter how far we've gone, katulad ng prodigal son, grace is greater. Sabihin nga natin, grace is greater. Ano yung grace? Undeserved favor of God. That is salvation. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat. Pag tayo ay in-evaluate ang mga buhay natin, hindi tayo papasa sa pamantayan ni Lord. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinatawad tayo, binigyan ng bagong buhay dahil binayaran na ng Panginoong Jesucristo ang kaparusahan ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! And the door is always open. The door is always open. Sa topic po natin na ito, welcome home, nais kong magbigay ng 4
na mahahalagang mga puntos. And I just pray that the sovereign Holy Spirit will speak to you na itong makapangyarihang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay maitanim sa puso mo. Hindi ko alam kung gaano ka kalayo, kung ikaw nandito ka ngayon, pero sa totoo lang, malayo ka kay Lord sa presensya ng Panginoon. Ito kasing prodigal son, hindi lang ito lumayo. Nagpaka layo-layo. Alam niyo, ang mahirap, mayroon tayong kalaban. Ang pinag-uusapan lang natin dito, it's not about God and us. It's not just about God and human. May kalaban tayo si Satanas. Pag napalayo tayo ng konti, hihilahin pa tayo nun. Para mas lalo pa tayong lumayo. Dahil pag napalayo ang tao sa Diyos, sigurado kayang-kaya na ni Satanas sirain ang buhay ng tao. Point number 1. Allow me to use the acrostic home. Number 1, hearts that wonder. Ang sabi nung bunsong anak, Father, give me my share of the estate. Madali tayong makaka-relate dyan ng mga Pilipino. Kasi yung kultura natin pagdating dyan at kultura ng mga Hudyo parehas. At malamang sa maraming mga tao din. Hindi hihingiin ng anak ang kanyang mana. Kabastusan. Kawalan ng respeto. Nahihingin na ng kanyang anak ang kanyang mana na ang kanyang ama, ang kanyang magulang ay buhay pa. Ang katumbas niyan, ang sinasabi ng bunsong anak, Tay, sana mamatay ka na. Kung hindi ka pa mamamatay, ang tagal mo namang mamatay, bigay mo na sa akin yung ano. Hindi lang yan. Ang nanghihingi ng mana, yung bunsong anak. Sa kultura ng mga Hudyo, kung merong mauuna na dapat humingi, hindi yung bunso. Kung may mauuna, dapat yung panganay. At ang panganay na anak, kapag binigyan ng mana sa mga Hudyo, ang tawag ay double portion. Sabihin nga natin, double portion. Anong ibig sabihin ng double portion? Ilan ang anak niya? Pag hinati ang mana, hahatiin yan sa 3. 1, 2, 3. Bakit 3? 2 lang yung anak. Kasi yung isang bahagi sa bunso. Yung 2 bahagi sa panganay. Sino dito ang panganay? Nasa Israel tayo. Double portion. Ang kapal ng muka ng anak na ito. At hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Ang nais talaga niya, umalis sa puder ng kanyang ama, magpakalayo-layo. Parang sinasabi niya, ayoko na ng authority mo, gusto kong lumabas sa iyong authority. May mga pagkakataon sa buhay ng tao, ang gusto lumabas sa authority ni Lord. Yan ang hinihintay ng dyablo. Pag ikaw nasa loob ka ng authority ni Lord, hindi magtatagumpay si Satanas. Amen. Because you are under the protection of God. Marami ako na-encounter sa Ministry of Deliverance. Pag ikaw ay sensitive, makikita mo yung mga nadidemonize. May mga pagkakataon, gumagano na yung kamay. Oh. Pag gumano na yan, ang ibig sabihin yan, gustong makipaglaban. May mga pagkakataon, yung pinagpe-pray ko, sasabihin, ako, Bishop, yung kumarga sa akin, galit na galit. Gusto kang saktan. Tinatanong ko, bakit ayaw ko, bakit hindi ako sinaktan? Hindi po makagalaw.
if you are under the authority of God, God will protect you. Amen? Huwag tayong lalayo sa authority ng ating Panginoong Jesucristo. Palagi tayong magpapa-under sa authority ni Lord. Bawat isa sa atin ay may pusong naliligaw. Tulad ng alibughong anak. Tinagalog ko na. Hinahabol natin ang kalayawan, kasiyahan, at kalayaan. Akala nitong prodigal son, akala nitong alibughong anak, kapag lumayo ako sa authority nitong aking tatay, ang daming bawal. Elementary pa lang ako, gusto ko nang magka-girlfriend, bawal. Gusto kong magbisyo. Patikim-tikim lang. Bawal. Napaka-KJ ng aking mga magulang. Akala ng tao, pag lumayo siya sa Diyos, mas makararanas siya ng kalayaan. Sino dito meron kang in-invite? Attend ka ng Bible study. Attend ka ng covenant group. Attend ka ng church. Ano ba yung church niyo? Christ the Rock. Yan ba yung maraming bawal? Matanong ko kayo, para saan ang bawal? Bawa nakakita ko ng lugar, bawal pumasok dito. High voltage. Sasabihin mo ba, napaka-KJ naman to? Bakit bawal? Para sa mga bawal? Pinoprotektahan tayo. Pag may pinagbawal ang Diyos, pinoproteksyonan ka lang ni Lord. Sabi ni Lord, pwedeng kainin lahat ng bungang kahoy. Bawal kainin ang bungang kahoy sa gitna ng hardin. Aba, si Eva napaisip, bakit pa bawal-bawal? Sabi naman nitong ahas, turuin mo, mas naniwala sa ahas kaysa kay Lord. Mas naniwala sa ahas kaysa sa asawa niya. May mga tao mas naniniwala pa sa ahas kaysa sa Diyos. Anong ginawa ni Eva? Kinain yung ipinagbabawal na punong kahoy. Nakabuti ba sa kanya yon? Nung sinabi ng Panginoon, you will surely die. Kaya ang tao magpahanggang ngayon namamatay. Isipin mo dahil sa ginawa nila, nadabay tayo. Sarap sana ng buhay natin ngayon. Nasa paraiso tayo. Amen. Si Mary Jane, kumukuyakoy siguro sa tabing batis. Hindi mag-iisip ng mga wild animals. Nadamay tayo. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, walang damayan. Ngunit ang totoo, tayo ay nilikha para sa Diyos. Kapag tayo ay lumayo sa Kanya, tayo ay maliligaw, tayo ay mapapahamak. Ang nais ng Panginoon, bumalik ka sa Kanya. God doesn't wait for perfection. Yung iba ganun eh. Hindi, mag-aayos muna ako ng buhay bago ako bumalik. Hindi yan ang hinihintay nila. Bumalik ka. Just come back. Amen. Aayusin ka ni Lord. Babaguhin ni Lord ang buhay mo. Alam mo kung bakit ka nandito ngayon? Baka maaaring, hindi mo naman to talagang plinano ng matagal. Pero na nandito ka ngayon kasi matagal na yung plinano ni Lord. Sabihan mo ka ngayong katabi, welcome back. Sabihan mo siya, welcome home. Number 2, our brokenness revealed. Letter O.
Sabi dito sa Luke chapter 15, verse 16, nakaranas siya ng famine, naubos lahat ng kanyang pera, wala na siyang choice. Nagtrabaho siya para taga-alaga, tagapakain ng baboy. At ang sabi dito sa verse 16, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. Pupunta ulit tayo sa kultura. Masama bang mag-alaga ng baboy dito sa Pilipinas? Sino dito may alagang baboy? May piggery. Merong iba, may mga sa backyard, may mga alagang hayop, baboy. Pero ito, kulturang Hudyo. Para sa kanila, ang baboy unclean. Hindi nga sila kumakain ng karne ng baboy. At nung kinwento ito ng Panginoong Jesucristo, meron itong ibig sabihin na itong alibugong anak na ito, itong prodigal son, itong bunsong anak na ito, dumating siya doon sa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay. Alam mo, ganyan ang tao pagka lumayo sa Diyos. Darating ang time, pati pride mo kakainin mo. Yung mga hindi mo dapat ginagawa o nagawa, magagawa mo na. Kung hindi ka marunong magpakumbaba sa Diyos, darating ang panahon, magpapakumbaba ka talaga. Mas mabuti pang piliin natin na huwag tayong lumayo sa Diyos. Amen. Pero ang tao ganito. Dahil ang tao lumayo sa Diyos, sa totoo lang, kaya ganito ang buhay natin. Higit pa sana dito ang pwedeng naranasan ng tao. Kaya tayo pinababalik ng Diyos. Ang nais ni Lord, ayusin tayo. Ang pangako nga ng Panginoon sa bansang Israel sa pinakamababang bahagi ng kanilang buhay bilang isang nasyon. Ang sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Magandang plano ni Lord. Pero ang tao, pag lumalayo talaga sa Diyos, nasisira ang buhay. Narating ng alibugong anak ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Doon madalas natin matagpuan ang ating mga sarili. Walang-wala. Kahiya-hiya. Papahiya ang buhay ng tao. Minsan may mga tinatagong kasalanan, tinatago. Akala ng tao maitatago niya habang panahon. May expose yan. Mapapahiya lang tayo kung malayo tayo kay Lord. At wasak. Pero ang pagkawasak ay hindi katapusan. Amen? Ito ang simula ng paggising. May mga pagkakataon ina-allow to ni Lord kasi ginigising tayo. Minsan hindi tayo magising sa boses lang ng Diyos. Minsan kinakausap tayo. Sino dito naniniwala ang Diyos na buhay ay kumikilo sa mga buhay natin? Concerned siya sa atin. Active siya, involved. Amen? Kinakausap tayo ni Lord. Kaya lang hindi tayo sanay makinig kay Lord. Nasanay tayo sa ingay ng sanlibutan. Pag kinakausap na tayo ni Lord, hindi na natin ma-identify ang boses ni Lord. Kaya nga ang nais ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, maging bahagi tayo ng Kanyang kawan, because the sheep knows the voice of the shepherd. Kinakausap na tayo ng Panginoon. Tinatawag na pangalan mo. Jasmine. Mary Ann. Reggie. Tulog pa rin.
Ang gagawin ni Lord, dahil hindi natin ma-identify ang boses niya, tatapikin na tayo. Sino yung gano'n? Yung may ginigising ka, una, tinatawag mo pangalan. Nag-set ng alarm para magising ang buong bahay. Pero siya ang nag-set ng alarm, di magising. Tinawag na yung pangalan, di pa rin nagising, tinapik. Alam niyo ang susunod na gagawin ng Diyos? Yayanigin niya na ang buhay natin. Para lang tayo magising. Sino yung nandito ka ngayon, baka inayanig na ni Lord ang buhay mo. Kasi yan lang ang tanging paraan para magising ka. At magkaroon ka ng realization. Brokenness reveals our need for grace. Pag ang tao kasi nandun sa mababang bahagi ng buhay niya, yung kawalan ng pag-asa, yung broken na, yung walang-wala na, yung napahiya na talaga, doon lang marirealize, kailangan ko lang Diyos. Kailangan ko ang biyaya ni Lord. The moment we realize we can fix ourselves is the moment God can. Minsan kasi pag feeling mo, kaya mo pa. I-allow yan ni Lord. Ayaw mo pang tumawag eh. Ayaw mo pang mag-depend sa Kanya. Pero pag na-realize mo, kailangan mo siya. Kahit gaano ka kasira. Minsan may mga tao ayaw lumapit kay Lord. Baka hindi ako tanggapin. Baka hindi ako patawarin. Sirang-sira yung buhay ko. Ang projection lang sa labas mukhang ayos, pero sa loob nabubulok na. Baka hindi ako tanggapin ng Panginoon. Again, God doesn't want your perfection. Just come back. Hinihintay ka ni Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, hinihintay ka ni Lord. Number 3, mercy that runs. Nung natauhan na to, may 3 bagay kasi. Una, realization. Pangalawa, repentance. Pag nagkaroon ng realization, dapat ang tao mag-repent, magsisi talaga. Pag nalaman ang realization, yung nalaman, mali pala yung ginagawa ko na yan. Mali pala itong bisyo na ito. Nagkaroon ng realization. Mali pala itong sexual immorality na to. Dahil sa realization, ang susunod doon, repentance. Ano yung repentance? Pagbabago ng isip, tatalikuran na kasalanan, lalapit na kay Lord. Amen. And then you will do a recommitment. Alam niyo ang ginawa nitong ano na ito, nitong prodigal son na to. Sabi niya, hindi na pwede ito. Pati pagkain ng baboy, pinag-iinteresan ko na. Hindi na to pwede. Pero yung mga alipin sa tahanan ng aking ama, busog na busog sila. Babalik na lang ako sa ama ko. Kahit maging alipin na lang ako. Alam niyo, nung nagkaroon siya ng ganong realization, ng ganong repentance, tumayo siya at nagtungo sa kanyang ama. At ang sabi dito sa verse 20, while he was still a long way off, malayo pa. Tingnan niyo po ako. Hindi kaya ng taong lumapit sa Diyos. Hindi kaya. Na-imagine niyo ba itong ano na to? Itong, alam niyang may nagawa siyang kasalanan, yung bunsong anak. Kaya ito sinabi dito kasi hindi siya makalapit. Nandun lang siya sa malayo. Baka nung natatanaw niya na ng malayo, natatanaw niya na yung tahanan ng kanyang ama, hindi na siya makalapit. Andun lang siya. Maaring punong-puno ng takot, pag-aalinlangan, baka hindi ako tanggapin, baka i-reject ako, baka palayasin ako, baka saktan ako. May mga tao hindi makalapit kay Lord. Pero ang sabi dito, while he was still a long way off, his father
Show Him. Gusto ko pong malaman nyo yung literal na sinasabi dito ng Biblia. Ang literal na sinasabi dito ng Biblia, hindi yung ama may ginagawa at biglang nakita, napansin, anak ko yun ah. Hindi ganon. Ang literal na sinasabi dito ng Biblia, yung ama naghihintay. Kaya malayo pa lang yung anak, nakita niya na hindi makalapit. Nakita niya na sa malayo pa lang. Kasi hinihintay. May gusto akong sabihin sa inyo. Tagal ka nang hinihintay. Mabuti nandito ka ngayon. Ano niyan sabi dito ng Bible? He ran. Nung unang panahon, hindi ang ginagawa ng lalaki. Ang nasisira sa isang lalaki nung unang panahon pag tumakbo yung kanyang dignidad. Hindi katulad natin yan. Ngayong panahon ngayon, nakapantalon tayo. Ito, pananamit natin ngayon. Nung unang panahon, hindi ganito ang pananamit nila. Ang mga lalaki nun parang nakapalda rin. At para tumakbo yung tatay, ang gagawin niyang kailangan. Sinira ng tatay ang kanyang dignidad. Kasi hindi makalapit yung anak. Alam ng Diyos, hindi kaya ng taong lumapit sa Diyos. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi kayang abutin ng tao ang pamantayan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang ginawa ng Diyos. Siya na ang bumaba. Grabe ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. He ran to His Son. This is the gospel. God runs toward us. He doesn't wait for us to be perfect. He moves with compassion, not condemnation. Yung ama, hindi ito yung nakita niya yung kanyang anak, malayo pa lang, nagbago na kaya yon? Inubos na yung pera ko binigay Nabalitaan ko, nakita ko pa sa online kung anong pinagagawa nung nakapost sa kanyang FB. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Hindi inialay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay sa krus dahil napakabuti ng anak ko na to. Naku, itong si Brit, napakabuting bata. Iaalay ko buhay ko sa kanya. Hindi. Ang totoo niyan, kilala ka ni Lord. Alam ni Lord ang laman ng isip mo, ng puso mo. Alam ni Lord kung gaano tayo nakagagawa ng mga kasalanan, pero minahal pa rin tayo. Inalay pa rin ni Lord ang buhay niya para sa atin. God doesn't wait for perfection. Just come back. Sabihan mo nga ulit yung katabi mo, welcome home. Last, embrace of restoration. Alam niyo, ang ginawa ng tatay, tumakbo, nung nakita niya yung kanyang anak, amoy baboy, nang lilimahid, niyak. Yeah. Alam niyo, nung nag-ministry kami sa mga street children, yung binabanggit ko sa inyo, nung lumapit na kami sa kanila. Hindi ako makalapit nung simula. Aaminin ko sa inyo. Papalapit pa lang na aamoy. Malansang amoy. Amoy araw. Amoy imbornal. Hindi ako makalapit dahil nahihiya ako kasi pag lumapit ako doon, baka masuka ako.
Nakakahiya. Alam niyo yung tatay, pag ikaw tatay nagmamahal sa anak kahit gaano kabaho. Alam mo kahit gaano ka kabaho, kahit gaano ka kadungis dahil sa kasalanan, yayakapin ka ni Lord. At hindi lang basta niyakap, pinaghahalikan pa. Amen? Yung anak gusto niyang mag-explain, magsasalita siya. Sasabihin niya sana sa tatay niya, tay, nagpunta ako dito para maging alipin mo na lang. Alam niyo, sabi ng anong tatay, quick! Kinausap niya yung kanyang mga alagad. Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fatted calf and kill it. Let's have a feast and celebration. Pwede namang yun, pagdating ng anak, kapal ng mukha mo Nakarinig na kayo ng ganon? Eksena? Totoo to nangyayari. Yung babalik yung anak o yung asawa na may nagawang kasalanan o kaibig, susumbat yan. Grabe ka, akala mo hindi ko alam ang ginawa mo? Sa palagay mo ba matatanggap pa kita dito? O tatanggapin kita pero meron ako mga kondisyon. Hindi ka. Pag lumapit ka sa Kanya, kung ngayong gagawin mo yon, lalapit ka kay Lord ngayon, buong puso. Yung mga nawala, mararamdaman mo. Amen. The son didn't return as a slave. He was restored as a son. That's what God does. He doesn't just forgive. He restores. At ako naniniwala sa umagang ito kung lalapit ka kay Lord, i-restore ka. Restoration means identity, dignity, destiny. Coming home means stepping into who you were always meant to be. Ano ba yung magandang plano ng Panginoon? Mabuting plano ni Lord, mainam na plano ni Lord, i-restore niya yon sa buhay mo. Kung ikaw ay naliligaw, pinanghihinaan ng loob sa gitna ng mga kabiguan, o nabibigatan sa pagkakasala, ngayon, ang iyong paanyaya na umuwi. Hindi mo kailangang ayusin muna ang iyong sarili. Kailangan mo lamang bumalik at tumakbo sa mga bisig ng iyong Ama. He doesn't wait for perfection. Just come back. And He will welcome you back. Alam mo, maririnig mo sa Ama mo sa langit, kapag bumalik ka sa Kanya, welcome home. Final words, welcome home. You are loved. You are forgiven. You are restored. You are home. Let us close our eyes. Close your eyes and the Holy Spirit will minister to you right now. Hindi ko alam kung gaano ka lumayo kay Lord. Kaya mong mag-pretend sa harap ng tao na malapit. Subalit ngayon baka unti-unti kang lumalayo. But the sovereign Holy Spirit will minister to you if you will decide to come back. Tatakbo ang Panginoon. Mabilis na lalapit sa iyo. Yayakapin ka. And I want you to feel the embrace of God right now. Just close your eyes. Allow the sovereign Holy Spirit to minister to you.
to behold you face to face. Oh God of all heaven and earth, oh, holding me in your embrace. Oh, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Hallelujah. Thank you, Lord. May mga nandito ngayon, habang nagme-ministeryo ang Sovereign Holy Spirit sa iyo, hindi ko alam kung paano ka napalayo sa Panginoon. Devotional life mo, prayer life, paglilingkod mo sa Panginoon, o maaaring ikaw sa unang pagkakataon nakarating ka sa lugar na ito. And you want to renew your relationship with God. You want to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and only Savior. O whatever commitment or recommitment ang nais mong gawin sa umagang ito, inaanyayahan kita. Katulad ng prodigal son, nagdesisyon siya. Babalik na ako sa aking Ama. Pwede ka bang magtungo dito sa harap? If you are that person, hindi ko alam kung ano ang dealing sa iyo ng Panginoon sa umagang ito, but you want to come back. You want to be restored. God is waiting for you. Yan ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Matagal ka na niyang hinihintay. Matagal ka nang hinihintay ng iyong Ama. Ang nais niya i-restore sa iyo ang maraming mga bagay. May mga nandito ngayon, may mga ninakaw na sa iyo ang dyablo. Napaboy na buhay mo. Pero aayusin ang Panginoon. The sovereign Holy Spirit will minister to you. Close your eyes. Close your eyes. Holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Hallelujah. I want you to experience the embrace of Father. Hindi ka pinagdidirihan ng iyong Diyos Ama. My Jesus, the love of my life. He is embracing you right now. Forever. Oh, hallelujah. In the Spirit, I can see it. To be by your side. No longer Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, mahal ka niya. Matagal ka na niyang hinihintay. Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, inaayos niya ang buhay mo ngayon. I want you to receive your restoration right now. I want you to receive it right now. Hallelujah, hallelujah. I want you to receive your robe. Your robe of sonship. I want you to receive your ring. The authority that comes from the Father. I want you to receive your sandal. Symbol of air. And I want you to receive the pattern of the celebration. The abundance that comes from God. Receive it right now. Receive it right now.
And I want you to hear the whisper of the Father. I want you to hear the whisper of the Father. Welcome home. Welcome home. Welcome home. My Run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant of true, clinging to the cross of Hallelujah. Thank you, God. Sa pagkakataong ito, I want you to thank God. I want you to thank Him. He is a forgiving God, a gracious God, a generous God. Hindi ka pinalapit dito ng Panginoon to condemn you. Ang pinapasabi sa iyo ng Panginoon, aayusin ka niya, aayusin niya buhay mo, babaguhin ka niya, and even your family. Aayusin ni Lord ang iyong pamilya because He is the restorer. He is the builder. Salamat po, Panginoon. Thank Him right now. Thank Him right now. And I want you to receive your restoration. Hallelujah, hallelujah. Kung may mga nandito ngayon, hindi ka pa nakagagawa ng covenant kay Lord Jesus Christ. Pwede ka bang manalangin, sabihin mo, Lord Jesus Christ, tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Tinatanggap ko ang isang bagong relasyon sa iyo. Linisin mo po ako at ayusin mo po ako at gamitin ang aking buhay para sa iyong kaluwalhatian. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We thank you. We glorify you. We worship you alone. Our one and only true God. Aming Diyos na mabuti. Diyos na mapagmahal. Diyos na mahabagin. Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah.